Hey guys, good morning. It's 3:45 a.m. and susunduin kami dito ni Kuya Francis for the trek to Marlboro Hills and Blue Soil. That will be our last activity for Sagada bago tayo mag-pack up and umuwi ng 2 p.m. So yeah, let's meet up with the other guys and start the trek. Let's go! Isa-isa na naming dinaanan ng mga makakasama namin sa trek. Pagdating namin sa entrance ng Marlboro Hills ay nagkape muna kami at nag-small breakfast. Bumili na rin kami ng kapote dahil umaambon ng mga oras na to. At kinakabahan na ako kung may madadatnan ba talaga akong sea of clouds pagdating namin sa tuktok. Inabot kami ng 1 hanggang 1.5 oras hanggang makarating sa ibabaw at sobrang ginaw sa mga oras na ito. Di nagtagal ay unti-unti nang pumutok ang liwanag at nakarating na kami sa Marlboro Hills. Ang Marlboro Hills ay ang highest peak ng Sagada at famous for its breathtaking sunrise views with an unobstructed view of the Cordillera mountain ranges. Pero ang pinaka-goal ng mga turista sa pagpunta dito ay para makita ang Sea of Clouds. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pinalad sa clearing para makita ang Sea of Clouds. Tuloy-tuloy ang ambon at may mga madagim na ulap sa kalangitan. Nevertheless, the view here was still unlike anything I've seen before. Its majestic view cannot be justified by any camera. Kahit walang Sea of Clouds ay sobrang ganda pa rin ng tanawin sa viewpoint na ito. Well, isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. I will definitely come back here chasing after the Sea of Clouds. Meron nga palang 3 viewpoint dito. Viewpoint A ay ang una niyong madadatnan pag akyat. Viewpoint B ay kung saan pwede kayong makapagbuwis buhay picture dahil sa sobrang taas ng bangin na kailangan niyong babain para sa magandang spot. Not to mention yung dulas ng putik kapag maambon. At viewpoint C kung saan sumisigaw mga turista upang marinig ang kanilang echo. Pagkatapos namin sumigaw sa viewpoint C ay nag-trek na ulit kami pababa sa isang grassland forest terrain. Into the woods kumbaga. Yung feeling ko dito noon ay parang nasa mga libro ako ni Tolkien dahil sa matataas na puno na nakapalibot sa amin, mala Lord of the Rings.
to 3 hours ay nakarating na kami sa Blue Soil o tinatawag ng mga lokal na Kaman Utek dahil sa mala brain matter na resemblance nito. Ang lupa dito ay mayaman sa copper sulfate na nagsasanhi ng pag-asul ng kulay nito lalo na kapag basa. Namumuti naman ito kapag tuyo. Ayon sa kwento ng mga lokal, nag-iba raw ang kulay ng lupain na ito noong sinaunang panahon. Ang anak na babae ng lalaki at isang bituin ay nahulog sa lugar na ito at sa kanyang pagkamatay ay binalot ang lupa ng mga kosmikong alikabok. Finished Marlboro Hills and Blue Soil. Freshen up tapos kain. Tapos babay na. In-enjoy namin ang last meal namin dito sa Vincent's. And yep, their sisig is really that good for a last meal in Sagada. So yun guys, katapos ko lang mag-freshen up, we'll be checking out around 1 PM. Naayos ko na rin dito lahat yung kwarto, kung pretty much kung paano ko siya dinadatnan. Ganun din yung case niya. Ngayong aalis na ako. We'll be stopping by the town proper to get some last minute pasalubongs. Tapos mga 1:30, punta tayo dun sa sakayan ng Coda Lines, dun sa malapit sa church. Then yun, we'll be heading home. So yeah. See you! At dito nagtatapos ang Sagada Solo series ko. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat ng sumubaybay sa series na ito. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung mahilig ka sa mga travel content na kagaya nito. I will also be uploading another video focusing on the full itinerary and budget breakdown for a 5-day trip DIY to Sagada. It will probably be the most detailed video you'll ever watch, so stay tuned dito sa channel ko. Maraming salamat po.